Hello, isang mapagpalang umagang muli mga kapatid sa Panginoon. Nais ko pong kumustahin ng bawat isa. Ngayon po ay patuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita at naniniwala ako na katulad ng pagkain, kailangan natin kumain ng mga salita ng Panginoon upang tayo maging nourished o maging malusog spiritually sa ating mga buhay, especially this time na tayo po ay ang daming pinagdadaanan sa buhay. Kaya yun sa umagang ito, tayo po ay magbalik-bulay ng kanyang mga salita na nais kong ibahagi sa bawat isa. Ang pamagat po ng aking mensahe ay tungkol po sa puso. Sabi ng gilas, puso! Puso. Yun po yung mensahe natin. It's about heart issue. Puso. Amen. So before that, tayo muna ay mag-pray at salamat sa Panginoon. Maraming salamat po, aming Diyos na makapangyarihan. Sa umagang ito, muli po ay nais naming dumulog sa iyo, humingi ng iyong pangunguna at ng iyong patnubay. Kaya tigit Panginoon sa iyong mga salita, kayo po ang mangusap. Kaya niyo ang mensahe ay maging pagpapala sa aming lahat, sa bawat isa, sa mga kapatiran. Saan man sila naroon, Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Ako po ay natutuwa na magpatuloy tayo sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. At tulad sabi ko kanina, ang pagkain ng ating mga kaluluwa, ng ating mga espiritu ay ang salita ng Diyos. So pag-usapan po natin yung salita ng Diyos na ito ay nanunuot sa puso ng tao. A heart issue. Ang verse po natin, mag-share muna ako ng isang verse, Matthew 22:35-37, at isa sa kanila na isang dalubhasa sa utusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. So dito po ay binibigyan din na ibigin natin ang Panginoon. Number 1, buong puso. Ibigin natin ang Panginoon. Ito po mga salita na ito na isinulat sa Bible, makikita natin it was written in red letter. Pula. Ibig sabihin mayroong binibigyang diin, mayroong pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Ito ay sinulat nung mga nagpiprint ng Bible dahil ito ay salita ni Jesus Christ. Dahil Jesus was in fact God. So siya po yung Diyos. So basahin po natin yung pagiging Diyos ni Jesus. 1 Timothy 3:16. Nahayag ito na may katiyakan, ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Nahayag sa laman ang Diyos, inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral siya sa mga hintil. Sinampalatayanan siya ng salibutan, tinanggap siya sa kalwalatian. Ito pong mga word na ito ay nagpapatunay na si Jesus nga ay Diyos, kaya po yung mga salita niya ay merong pagpapahalaga at sinulat in red letter. Ayun nga po, yung mga nagprint nito, they know that this is the Word of God, the Jesus Word, so sinulat po ito na may kakaiba na pagdiin. It was written in red letter or red color because these words are spoken by God. So it's very important na maunawaan ng bawat isa. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao at sinasabi po sa atin
kung paano natin siya paglilingkuran. Pakinggan niyo po yung sabi sa Mark chapter 4 verse 3 and 4. At binanggit po dito, paano mo paglilingkuran ng Panginoon? Binanggit po niya, muli, ang puso. Makinig kayo, sabi. May isang manghahasik ang lumabas upang maggasik ng binhi. Sa kanyang paggasik, ang ilang binhi ay nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain nito. So ito po yung parable ng tawag ay manghahasik. Na yung binhi ay inihasik at ito ay nahulog. Una po sa tabing daan at kinain ng ibon. Yung iba po ay nahulog doon sa dawagan, nahulog sa bato, at meron nahulog sa matabang lupa. So, ipinaliwanag po yung ibig sabihin ng talinhaga ng manghasik. Sabi po nung the same Mark chapter 4, verse 13 and 15. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano nga ninyo malalaman ang lahat ng talinhaga? Ang mga hasik ay naghasik ng salita, ang binihing nahasik sa daan ay siyang inihasik na salita. Nang ito'y napakinggan ng tao, agad na dumating si Satanas at kinuha ang inihasik na salita sa kanilang puso. Ito po yung nangyari, na yung salita ng Diyos na inihasik, na ito ay ninakaw ni Satanas sapagkat naihasik ito doon sa daan. At kagyat o dagli-dagli na ito ay nawala. Ito po yung talinhaga ng salita ng Diyos na nahulog doon sa daan. So, paano ba magtanim? Ako po, personally, ang background ko po, ako ay lumaki doon sa lugar namin na kami po ay, magulang ko ay mga magsasaka. So, I know for myself, at pwede ko sabihin, I am a certified farmer. Alam ko paano gawin. So, yung pong paghahasik noon ay kakaiba ngayon sapagkat yung mga nagtatanim ngayon ay meron pong tinatawag na machine na ginagamit na kung saan kahit saan mo sipatin, sa harap, sa kaliwa, sa kanan, sa side, yung tanim na palay ay tuwid kahit sa mo sipatin. Ang gamit daw po dito, mayroong GPS. Ayun, to keep the machine perfectly straight. Kahit yung maliit na lupa, kung tataniman, gagamitan nito, lahat ng tanim is in correct position, nakatuwid, kahit sa among angle, sipatin. So, yun po yung gamit ngayon. Pero noon, sabi po, yung salita ng Diyos na inihalintulad sa isang binhi na inihasik, ay yun daw po ay yung pagtatanim noon. O paghahasik ay i-cultivate yung lupa, at yung mga hasik ay i-scatter yung seed. Kaya alam po, yun nga, ang tawag po doon ay tawag namin noon sabog tanim. Naghahagis ka lang at yung ibang binhi ay meron nahuhulog doon sa lugar na kung saan pwede itong tumubo maganda o pwede rin hindi tumubo ng maganda. So, hindi lahat ng binhi ay nahuhulog dun sa mabuting lupa. Sometimes, mabagsak ito doon sa gilid ng daan na kung saan hindi ito na nabungkal. It's not tilled and hindi ito na-cultivate na mabuti. At ito yung bumagsak outside of the area that was prepared to receive the seed. So, yun po yung nangyayari. So, ibig kong sabihin, yung salita na ito, mostly, nawawala, nasasayang. Now, sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos, yung Word of God, ito daw po ay sinasabi na it is yung Word or yung world, yung mundo po. Sa pamamagitan daw ng ating pananampalataya ay naunawaan natin ang sanlibutan ay nilikha
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ito po yung mabigat at matimbang na sinasabi ng salita ng Diyos, sabi po. Dahil yung mundo ay nilalang, sabi po, it is framed by the Word of God. At patuloy na hinahawakan ng salita ng Panginoon. In other words, mga kapatid, yun daw pong nai-record sa Scripture, yung sinabi ni Jesus, this is the Word of God. Yung salita ng Diyos. The Word of God, ito nga po yung binhi. At yung Word of God, ito po yung pag-aralan natin. The Word of God has the potential. Merong kakayahan na magbigay ng increase o dagdag sa ating mga buhay. There's also the potential, may kakayahan, hindi lang magbigay ng increase, kundi magbigay din ng pagpapala sa ating mga buhay. Gusto mong pagpalain, mga kapatid? Gusto mong gumanda, umayos yung buhay mo? Yung pong salita ng Diyos, may kapangyarihan na yung salita niya ay maging bigay ng karagdagan, ng blessing sa buhay ng kanyang mga anak. It has the potential. Ano po yung kakayahan ng salita ng Diyos? Tingnan niyo yung kalagayan natin ngayon. Kapag yung tao walang tanim sa puso, yung salita ng Diyos. Kapag yung tao ay nangahawakan lang doon sa sariling kakayahan, surely, mga kapatid, walang tibay ang buhay niya. Kapag yung tao nangahawakan doon sa sariling karunungan, walang tatag ang buhay niya. Kapag yung tao ang alam lang niya yung mga bagay pang mundo, pang sanlibutan, walang lakas ang kanyang buhay. Subalit ang isang tao na mayroong kaalaman sa salita ng Diyos, ang isang tao nag-aaral at nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, merong tatag, merong tibay, merong lakas na galing sa salita ng Panginoon. So there is an increase of wisdom and understanding sa buhay ng tao. Ito yung increase, karagdagan. Ito po yung hinahangad natin, not only yung po mga material na bagay. Pagamat wala namang magsasabing hindi niya kailangan ito. All of us need yung mga material blessing. But sa buhay po natin ngayon, nakita natin, material blessing is just secondary. What is foremost, mga kapatid, ay yung pong seed of the word na natanim sa puso ng tao. At ito po ay nag-increase dahil sa bunga, dahil doon sa tumubo na nagbunga ang salita ng Diyos. Kaya kung ano tayo ngayon bilang Kristiyano, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapatatag sa buhay natin, lalo na po sa mga panahon na ito. The Word of God has the potential. Pag sinabi hong potential, yung potent, yung power, may kapangyarihan ang salita ng Diyos na mag-increase ang kaalaman, ang kahusayan at kadalisayan sa puso ng tao. It has also the potential to bring sustenance. Ano yun? Isusustain ka niya. Tulad ng pagkain. Isusustain niya, ipoprovide niya yung pangailangan mo. It's just also a shelter. Lililiwang kanya. Puproteksyonan kanya ng Word of God. At kailangan natin ito so that we can survive. Kaya nga po, katulad ng mga buto na ito ay nilalang na magbibigay ng karagdagan sa buhay natin, magbigay ng wisdom and understanding, the Word of God is also designed to cause reproduction in our lives. Na magre-reproduce ka, na yung buhay mo ay lalago, at you will never be the same again.
Hindi ho ba? Kapag ang tao tumanggap ng salita ng Diyos, he will never be the same again. Babaguhin at babaguhin ng Panginoon ang buhay niya from glory to glory. So, yung Word of God, it was designed to cause reproduction sa buhay. Meron pa ho isang reproduction na maganda eh. Yung Word of God na natanim sa puso mo, na ito ngayon na ihahasik mo rin. Magre-reproduce din sa buhay mo at maisishare mo rin sa mga tao. At yun yung maganda, na kung ano ang meron ka, ito yung pwede mong ihasik. Sabi nga po nung kasabihan, you cannot give what you do not have. Kasi nga wala ka. Pero kung meron ka, salita ng Diyos, it will cause reproduction. Meron kang produce, meron kang masisiran. And of course, sa biyaya ng Panginoon, merong nasisave. Sa grace ni Lord, may naliligtas. Dahil dun sa salita ng Panginoon, the potential to bring increase, to bring blessing sa buhay ng mga tao. Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Ano ho sinasabi doon? Yung salita ng Diyos is quick. Sabi po, it is active and powerful and sharper. Tulad po ito ng tabak na magkabila ay talim, na ito ay humahati dun sa kaluluwa at espiritu, dun sa kasukasuan at sa mga joints. And sabi po, it is a discerner of thoughts and intents of the heart. The Word of God, hindi lang po ito just like a seed that is supposed to bring increase in our spiritual and physical lives, but it is also a discerner of thoughts and intents of the heart. The Word of God knows. Alam ng salita ng Diyos. It is a discerner. The Word of God is a discerner. Alam niya yung laman ng puso at isipan ng tao. In other words, the Word of God distinguishes or detects what is really going in our hearts. Alam ng salita ng Diyos. Ito yung nakakatalos, nakakaalam ng laman ng puso at damdamin ng bawat isa sa atin. At balikan po natin yung parable ni Jesus tungkol sa binhi. Yun daw pong sower, ito po yung preacher. Ito po yung ginagamit ng Panginoon ng mga lingkod ng Diyos, mga naghahatid ng mensahe, nagpipreach. Ito po kami mga pastor. The preacher sows the seed, tagahasik. And the seed of the word na inihasik, meron po itong full potential and increase sa buhay ng ating mga sa bawat sa atin, physical and spiritual na buhay. Sabi kanina, in the ground na kung saan yung buto ay nahulog, doon sa wayside, doon sa daan. At yung binagsakan nito ay hindi po na-cultivate and it is not prepared to receive God's seed. So anong nangyari, hindi po ito nakuhang tumubo at kitang-kita siya sa daan. At it is very easy doon sa kaaway to come in and steal, nanakawin yung buto na ito, yung seed, walang iba kundi yung word, na ito yung plano na ito ay itanim, subalit nahulog doon sa wayside, kaya hindi ito nakatubo, ninakaw ng kaaway, at hindi na itanim sa buhay ng mga tao. Now, gusto ko po sabihin, yung pong paghahasik, yung pong sabihin na natin pangangaral,
o sowing the seed of the word. Even yung pong physical na sowing na paghahasik, tulay po na nakakapagod. Nakakapagod talaga yung physical na magtanim. Ganun din po yung physical na tayo po ay nagsusow o naghahatid ng salita ng Panginoon. It is really tiresome or tiring. And sabi po doon, habang nangangaral yung po mga lingkod ng Panginoon, mayroong mga tao na hindi nila gusto yung naipapangaral na salita ng Diyos. Dahil baka natatamaan sila nung preaching. At dahil doon, maaaring hindi nila nagugustuhan yung mensahe na naririnig nila. At meron na akong karanasan na ganyan, na hindi naman po dito sa church, hindi naman sa ating congregation, kundi meron kaming kapitbahay doon sa lugar namin na nakilala ko siya. Sabi niya ay Christian siya. Nakita ko siya minsan, may dala siyang gitara. Sabi niya, Pastor, ako ho ay tumutugtog sa praise and worship. Wow, kako Brad, ang galing naman. Pagpatuloy mo yan, maglingkod ka sa Panginoon. Minsan, naikwento niya sa akin na lagi daw niyang naririnig na siya, yung salita ng pastor ay laging patama. Patama sa kanya. Bakit, sabi niya, naisip niya, bakit na lang lagi akong tinitira ng pastor na ito? Bakit na lang ako laging sinasabihan na meron daw akong mga bagay sa buhay ko? Ako lang kaya yun? So ngayon, napipikon siya. Bakit daw siya tinitira, pinaparinggan, pinapatamaan ng pastor? Alam niyo, ginawa niya. Hinimok niya yung mga kasama niya, mga member sa church, na ipetisyon yung pastor, yung kawawang pastor, na pinagdiskitahan na siya raw ay nagpapasaring at nagpapatama sa membro. Pinitisyon, nagpapirma ng sulat. At in short, pinapirma niya lahat. Ano nangyari? Natanggal yung pastor. Pinakinggan sila nung senior pastor nila. Then one day, nasalubong ko siya sa church. So ganun po yung nangyari, sabi niya. Nasalubong siya doon sa amin. Nasalubong ko siya doon sa may daan. At papalapit ako, may tinago siya, kinublin niya yung kanyang kamay. Dahil nakita ko mayroong umuusok na isang bagay. Patay malisya siya, kunwari hindi ko nakita. Patay malisya ako, kunwari hindi ko nakita. Ngayon, alam ko na. Alam ko na kung bakit yung mga salita ay hindi niya nagugustuhan. Dahil itong lahat patungkol sa kanya, dahil totoo naman. So yung pong salita ng Diyos, ito po yung tinatawag na to whom it may concern. Wala hong pinupuntiryang isang tao. Ito ho ay salita ng Diyos at para sa lahat. At maraming mga tao ayaw nilang marinig yung salita ng Diyos kasi po the Word of God is a discerner. Alam ng Word of God. Alam niya yung nangyayari sa kalooban at puso ng tao. At dahil doon, pinapakita lang kung ano yung nangyayari sa puso ng tao. At kaya nga po, iba mga tao ay sumasama ang loob sa mga nangangaral na kung ang salita ng Diyos ay tumama. When the Word of God hit them, pasensya na lang po. Hindi ho sinasadya, wala akong personalan. Kailangan po yung salita ng Diyos ay maipangaral. Sabi ng iba, tinatapakan mo naman yung pako eh. Sabi ko ng ibang mga tao. Pero sabi naman ng iba, kung yung isang preacher o pastor, hindi tatapakan yung paa mo, ibig sabihin hindi ka masasaktan doon sa salita ng Diyos, then hindi ito Word of God. Amen? Hindi ito Word of God kasi yung Word of God, sabi po kanina, ito ay tumatama. It is a double-edged sword. Tumatama. At ang
purpose nito, ayusin, baguhin ang buhay. Kaya lang yung taong kapitbahay namin kanina, hindi yun na nangyari. Iba yun nangyari. So hindi natin po pwedeng pabayaan na meron pong mga maling mga doktrina, yung mga false doctrine. Ang responsibility po ng mga pastor sa church ay hindi po tayo po ay parang gumanda pakiramdam. Hindi po yun. Yung pong responsibility namin is not to preach only what makes you feel better. Ang responsibility po is to preach what the God or the Word of God says. Yun po yung nais kong sabihin, na kailangan natin ay marinig yung totoong mensahe. At yung totoong salita ng Diyos, ito po yung salita ng kaligtasan. Ito yung salita na kung saan pwede nating panghawakan, dahil yung kaligtasan ay doon, nagmumula doon sa salita ng Diyos na natanim sa puso ng bawat isa. At yung salita ng Diyos, ito ay humahawak sa isang mataas na antas ng pamantayan sa ating mga buhay. Hayaan nyo mga kapatid na i-check natin yung puso natin. Check your heart. Hindi po ito faith issue. It's not head issue. Hindi yung pananampalataya, walang problema po dun. Hindi yung karunungan na meron tayong natutuhan. Ano po issue ngayon? It is heart issue. Yung puso. Kasi ito po yung sinasabi na yung puso ay maraming nangyayari sa puso ng tao. Sabi ho ng Matthew 15 verse 8, "These people show respect to me with their mouth, but their heart is far from me." Iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Galatians 6 verse 7, ano yung sabi? We reap what we sow. Kung ano yung itinanim mo, inihasik mo, yun din ang aanihin mo. Hindi ba tayo natutuwa na kapag ikaw'y nagtanim, ang sarap kumain ng bunga ng prutas na tinanim mo? Kagaya po sa amin, meron kami mga konting mga pananim at natutuwa kami na tayo po ay nakapag-share. Hindi lang tayo kumakain, kundi na-share pa rin natin yung bunga ng ating mga tinanim. Ang point po dito is, hindi po yung pong kinain natin, hindi ka makakakain, ibig sabihin kung hindi ka nagtanim. Amen. So, we reap what we sow. Kung ang itinanim mo ay mabubuting mga bagay, aani ka ng mabubuting mga bagay. You can only reap where there has been sowing. So ito po yung mahalaga sa buhay natin ngayon. It is important na tayo po nandun sa loob ng gawain, sa loob, hindi po not only the physical church, kundi yung spiritual na tayo po. Bagamat wala tayo sa loob ng physical na church, pero ano pa rin yung spiritual church natin. Na tayo po ay nandito, na tayo ay kumakain. Nung inihasik na salita ng Diyos, mahalaga po, nandun tayo sa mga Bible groups o cell groups o life groups. Mahalaga po, mga kapatid, na tayo magpatuloy sa pananalangin. Mahalaga na tayo magsabihin natin, say no. No to sin. Sabihin natin, no. No to drugs, no to sin. So mahalaga po kung ano yung tinatanim natin, yun ang aanihin natin. And it is important to protect your heart. Mahalaga po ito. So, pagtatapos po natin, yung ating salita na natanim sa puso natin. The Word of God can expose what is in our hearts. Ulitin ko ho. Yung salita ng Diyos, i-expose niya kung ano nasa puso natin. That's why, mga kapatid, let us desire the seed of the Word to bring increase in our lives. To
The Word of God is like a seed. It has the potential, number one, to bring increase. Pasaganain ang buhay mo, both physical and material and spiritual and many things. It has the potential to bring increase into our lives. It has also the potential to bring blessing into our lives. Ang salita ng Panginoon, ito po ay pagpapala. Ito yung pagpapala na kung saan hindi ito pwedeng nakawin, hindi pwedeng mawala sa atin. Ang salita ng Diyos, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yung salita ng Diyos nalalantad yung laman ng puso at isipan, at sabi po doon, alam niya yung nangyayari sa buhay ng kanyang mga anak. Mga kapatid, if you feel, kung naramdaman mo yung salita ng Diyos, it is stolen, ninanakaw ng kaaway sa iyo. Yung salita ng Diyos na ninanakaw sa puso mo, kung naranasan at naramdaman mo yon at ikaw ay merong pagdududa at yung pananampalataya mo bumababa yung level. If you feel your heart's getting cold about God, mga kapatid, kung ang puso mo ay ikaw ay tila ba nanlalamig ka din sa gawain, mga kapatid, it's time to pray. At ilagay natin yung puso natin upang ito ay mailagay sa tama at maituwid. It's time to pray and get your heart right. It's time to pray and ask God na palambutin yung ating mga puso, na yung puso natin ay maging tulay na sisidlan ng salita ng Diyos. Ito ay maging tunay na vessel na kung saan nandun yung salita ng Diyos na ilalagay, tumutubo, tumalago at namumunga. Kapatid, nais ko pong manalangin tayo at huwag tayong pumayag ang salita ng Diyos ay nakawin ng kaaway. Huwag tayong pumayag na tayo magkaroon ng pagdududa, panghihina ng pananampalataya o panglalamig ng ating pananampalataya. Lumapit tayo sa Panginoon. Pasaliksik natin. Hayaan nating tingnan ng Panginoon yung ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, Panginoong makapangyarihan, salamat po, Lord God, sa umagang ito. Lord, search our hearts. Search our hearts and find out if there is any evil in us, and guide us in the everlasting way. Panginoon, salamat, Lord, sa mga salita mo. Namin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, na yung salita ng Diyos ay magbigay ng increase, ng karagdagan, ng pag-overflow ng mga bagay, what material, spiritual, physical, emotional, and many things. Hayaan niyo po ang salita ng Diyos ay maging kaparaanan niyo upang dumaloy ang mga pagpapala sa buhay namin. Hayaan niyo po ang salita na ito na natayo sa puso namin ay hindi po masayang. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at iyong kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa bawat isa.